Naaalala nyo pa ba to? Ito yung viral moment sa Paris 2024 Olympics noong ma-realize nitong isang Chinese gymnast na kailangan niya ring kagatin ang medal niya kasi ganun ang ginawa ng mga kasama niyang athletes. Ang cute tingnan, no? Pero how about this? May tao na nag-abot ng pera sa isang tao sa elevator. Yung sumunod na tao, nag-abot din. So ano nangyari? Napilitang mag-abot na rin ng pera itong isang tao na walang kamalay-malay na isa pala itong social experiment at magkakakutsaba itong tatlong tao na ito. Bakit nga ba nangyayari ito? May psychological concept na tinatawag na conformity. It means copying the behavior or beliefs of the majority whether we like it or not. Siguro sa ibang tao, minsan ang incident lang yung mga ganito, pero para sa maraming tao, dito na umiikot ang buhay nila. Ito ang tinatawag na pursuit of cool. Yung paghahabol mo sa kung ano ang uso at gusto ng ibang tao just to be cool. Kailangan mong sumabay sa usong damit, usong hairstyle, panoorin ang usong palabas, sabayan ang usong TikTok dance. Kailangan updated ka sa latest issues, latest chismis, latest news. Tanungin mo ang sarili mo, ginagawa mo ba ito dahil gusto mo talaga? O dahil gusto mo lang hindi mapag-iwanan? Ang totoo, kadalasan, either gusto mong maging cool enough to impress other people or cool enough just to blend in para lang hindi ka magmukhang kakaiba o weirdo. Just to be clear lang tulad ng happiness, walang masama sa pagiging cool. Okay lang sumabay sa uso o makisama sa norm ng group or community. Pero the problem starts pag ito na lang ang direksyon ng buhay mo. Peer pressure. Para sa mga kababaihan, wearing high heels is cool. Kaya naman isinusuot pa rin ito ng iba kahit na masakit na ang kanilang mga paa, uncomfortable at nasa risk na ma-out of balance. High heels may look good, but what they're doing to our feet is anything but pretty. High heels can cause stress fractures, tendinitis, all types of bone spurs, and also it can encourage bunion and hammer toe formation. Para naman sa mga kalalakihan, ang pagyoyosi at pag-inom ay cool. Kaya naman ginagawa pa rin nila ito kahit alam nilang sinisira nito ang health nila. Ito ang gawain ng iba, so ito na rin ang gagawin ko. There are cases pa nga na niloloko mo na ang sarili mo at binabali mo ang paniniwala mo. Gaya na nangyari sa social experiment na ito na ginawa ng Vsauce, kung saan maling sagot ang pinili ng lahat ng magkakakutsabang actors, kaya naman itong babae na walang kaalam-alam na siya pala ang subject ng experiment ay pinili na rin ang maling sagot. And your task is to choose the line on the right that matches the line on the left. The correct answer is 2. 3. 3. Number 3? Number 3. Number 3. May mga tao pa na binibitawan ng sariling religion hindi dahil sa na-convince sila sa ibang religion, kundi dahil lang nakaramdam sila na na-outcast na sila. Ito ang paniniwala ng iba, so ito na rin ang paniniwala ko. Kung ang mga kakilala mo ay may girlfriend at boyfriend na, kahit hindi ka pa ready, pinipilit mong magkaroon na rin. Lalo na pag Valentine's Day, kung saan alam mo ang karamihan ay may kadate, kaya pinipilit mo rin magkaroon ng kadate na tipong kahit sa isang stranger, papatol ka, wag lang masabing absent ka sa araw na yon. Pag Pasko, kahit nagtitipid ka, or worst gipit ka pa, pipilitin mo pa rin makapagregalo, makabili ng decor, at makapaghanda, hindi dahil yun na nais ng puso mo, dahil lang sa ayaw mong maging kakaiba. Ni hindi mo magawang magpakasal, kasi para sa'yo, hindi cool ang magpakasal sa simpleng salo-salo lang. Ang uso kasi, ang grandeng kasalan. Kaya naman mas pipiliin mo na lang makipag-live-in kesa magpakasal. At ngayon, ang decision mo sa buhay ay nakasalalay na sa iniisip mong iniisip ng ibang tao sa'yo. Where in fact, no one really cares. Kasi ang totoo, they are all busy with their own lives thinking kung paano rin sila magiging cool sa paningin ng ibang tao. Parati mong iisipin na coolness is temporary. What's in today may be cringe tomorrow. Sa kakahabol mong magbukhang cool, nalilimutan mo nang maging totoo. Nalilimutan mo nang maging ikaw. Nawawala na yung tunay na identity mo at yung pagkatao mo na binuo mo lang nang kakasabay sa uso. Pag nalaos na, sino ka na ngayon? You'll feel empty again, back to zero, at mag-aabang ulit ng sunod na mauuso. Kaya ingatan mong matrap sa dalawang cycle na yan ng buhay mo. Iangat natin ng konti. Pag-uusapan naman natin next ang pursuit of popularity. Yan lang muna sa ngayon. Adios!